Mainit po ang naging pagsalubong kay Manny Pacquiao sa Los Angeles, sa California. Nag-abang sa airport doon ang kanyang mga fans para makapagpa-autograph kasama ni Pacquiao. Doon sa Estados Unidos ang kanyang tagapayo o advisor na si Michael Cones. Sabik na ang mga boxing fans para sa susunod na laban ng pound for pound king. Inaasahan daw nilang magiging maaksyon ang bakbakang Pacquiao kontra Margarito. But Margarito has a good chance, but also Pacquiao is really fast, and I think it's gonna be a good fight. Like always, Manny always does a good fight. That's why we're a fan of him. The fight's at 154 pounds, but I heard there's a catch weight of 151. So Margarito has a height advantage and a strength advantage, but right now I'm leaning more towards Manny. Okay. But you never know. Kinasuhan na ang driver ng bus na naaksidente sa pagbilaw sa Quezon, kung saan 5 ang namatay. Sa investigasyon ng pulisya, lumabas na expired o paso na pala ang prangkisa ng naturang bus. Itinanggi naman ito ng CUL Transport. Nakatutok si Joseph Morong. Reckless imprudence resulting in multiple homicide at multiple physical injuries ang isinampa ng Pagbilao Police sa bus driver na si Oscar Pedregosa. Si Pedregosa ay ang driver ng CUL Transport na nahulog sa bangin sa barangay Silangang Malikboy, Pagbilao, Quezon, linggo ng madaling araw. Galing ng Tacloban City ang bus at bumabiyahe ito pabalik ng Quezon City nang maganap ang aksidente. 5 ang namatay at 51 naman ang sugatan. Sa ngayon ay iniimbestigahan pa ang sanhi ng aksidente. Titingnan din ng mga otoridad kung totoo ang sinabi ng driver na pumalya ang preno ng bus kaya ito na aksidente. We are coordinating with the Motor Vehicle Inspection Service of the LTO. Pero may isa pang problema ang nakita ang mga pulis. Expired na pala ang Certificate of Public Conveyance o prangkisa ng CUL Transport noon pang Marso 2009. 1 taon ng kolorom kung tutuusin ng CUL Transport. Dahil dito bukod sa kasong kriminal, mahaharap din sa kasong administratibo ang operator ng bus na si Carolina Lam. Maaari rin magsampa ng kasong sibil ang mga pamilya ng mga biktima para makasingil ng danyos perwisyo para sa trahedya. When you own a motor vehicle, yung owning a motor vehicle, ang pinaka-importante dyan, the proprietor, the driver, the crew, or whoever is involved with the operating that motor vehicle must exercise extraordinary diligence. Extraordinary diligence. So, the operator himself is still liable. Pero sa dokumentong ipinadala ng CUL Transport sa GMA News, makikita na naaprubahan naman ang aplikasyon nito para sa extension o pagpapalawig ng kanilang prangkisa noong May 2009. In 2009, binigyan po siya ng panibagong Certificate of Public Convenience. Meron silang franchise hanggang March 22, 2014. Tiniyak din ng CUL Transport ang patuloy na tulong sa pamilya ng mga biktima. Joseph Morong, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! Marami na ang nakakapansin sa ka-love triangle ni Dingdong Dantes at Marian Rivera sa Endless Love na si Bella Padilla. Totoo nga bang pinagseselosa na siya ni Marian? Alamin sa chika ni Aubrey Carampel. Kahirap pa nararamdaman. Matitindi ang mga eksena gabi-gabi sa Endless Love. Bukod sa mga bidang sina Marian Rivera at Dingdong Dantes, nakakapukaw na rin ang pansin ng kanilang ka-love triangle. Ang baguhang artista na si Bella Padilla na gumaganap bilang si Yumi. Talagang I'm trying to do well in the show kasi everyone's super great na. So I'm trying to reach their level. Pero hindi rin maiwasang intrigahin sina Marian at Bella. May lumalabas na issue na kinausap raw umano ni Marian si Bella. Pero ayaw nang sabihin ni Bella kung ano ang kanilang napag-usapan. Pinagseselosan nga ba siya ni Marian? It's never reached a physical level. And like I always say, I've never given anyone a reason to be jealous. You can even ask Ding Dong, we don't talk. Pag nagka-cut na, sobrang hiwalay-hiwalay kami. Maging silang araw ni Marian ay hindi masyadong nakakapag-usap sa set ng Endless Love. We don't talk that much kasi ang laki ng age difference sa amin ni Marian. I'm 19, she's 26. Our likes are so different. Our personalities are so different. Aminado naman si Bella na isa si Marian sa kanya mga iniidolo bilang aktres. Pero ang isa rin daw na nagbibigay ng inspirasyon sa kanya, ang 2010 Miss Universe 4th runner-up na si Maria Venus Ra. Plano raw niyang sumali sa Binibining Pilipinas next year at tuparin ang pangarap na maging isang beauty queen. She has changed my life in a major way. Paano? Well, nakita ko na may hope talaga ulit yung mga Pilipino na lumaban sa Miss Universe. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening.
Survivor Philippines Celebrity Showdown, pinaka-tinutukang palabas kagabi sa pagbabalik yan ng Chika Minute. Si Mike Enriquez, ang investigador ng bayan. Mga kapuso, parang pagtulay sa panganib ang ginagawa ng ilang residente sa Hermosa, Bataan. At yan ay tuwing dadaan sila sa isang marupok na kung tawagin ay hanging bridge. Dalawang batang hawak kamay sa pagtawid, todo alalay sa isa't isa. 81 taong gulang na lolang kitang-kita ang takot sa kanyang bawat hakbang. Ito ang inabutan ng investigador ng bayan sa hanging bridge na ito sa barangay Balsig sa Hermosa, Bataan. Daing na mga residente, hindi na raw nila kayang tiisin ang araw-araw na pagtulay sa panganib. Lalo na't ito ang pinakamalapit na daan papunta sa kabilang barangay ng Pentor. Yung magsisipasok sa school. Tapos yung iba dito sa palengke. Kasi kung ikot kami doon, malayo. Madupok na ho siya dahil siyempre umulan umaraw. Kaya naman, ang mga naaksidente sa tulay hindi na rin mabilang. Wakan po akong butas po. Tika na po ako malaglag po. Hindi ko po sukat akalaan na lulusot po ako. Kasama ko pa po yung anak ko. Ngayon gusto ko sana matulungan niyo po kaming maayos. Walang dudang kailangan nang maisaayos ang hanging bridge na yan. Kitang-kitang kaliwat ka ng bungi ng mga hawakan. Wala man lang kaharang-harang sa tagiliran. Kabi-kabila rin ang butas sa nilalakaran. Ang mga kahoy ng tulay sa sobrang luma nagbabadya na rin bumigay. Pati mga kable, nangangalawang na. Para wakasan ang pangampangatid ng hanging bridge, aming idinulog sa kinaukulan ang problema. Tumahan nga ngayon na may request ako na na-approvean ni Congresswoman Herminia Roman, ang district nitong Bataan, na repair. Dahil hati ang pananagutan ng Barangay Pentor at Balsig sa naturang hanging bridge, magkatuwang sila sa paghingi ng pondo para sa pagsasayos ng tulay. Inspeksyon na yan ng engineers para sa proper repair. Sa ngayon, naghihintay ang DPWH ng kaukulang pondo para masimula na ang proyekto. Definitely, mga October, November, ma-release ng maaga yung mga pork barrel nila. Magagawa kagad yan. Sana naman na hindi naabutin ng siyam-siyam ang paghihintay sa pondong kailangan para maisayayos ang hanging bridge na yan. Dahil habang tumatagal, mga kapuso, parami ng parami ang mga nalalagay sa peligro. Tututukan namin ang pagsasayos ng tulay na yan. At sa mga kinaukulan, sinisigurado namin sa inyo, hindi namin kayo tatantanan. Susunod! Guro sa Thailand, huling-huli sa video, kinakataw ang mga estudyante. 25 bonus ng mga taga-MWSS, pinuntirya sa Senado. At si Venus Ra, pinayuhan ni Pangulong Aquino nang siya'y bumisita sa palasyo. Ano kaya yun? Susunod na sa 24 oras.